Alright, welcome back. So nandito tayo sa ating UI ng ating VS Code. Pag sinabi nating UI, para maging familiar na tayo, ito ay acronym ng ibig sabihin ng UI, user, and then yung I is interface. Yeah, so user interface, UI. So sa UI, ito ay madalas natin nakikita kapag tayo gumagamit ng mga computer software like Microsoft Word, Microsoft Excel, yan, at saka iba pang mga software na ginagamit natin sa computer, lagi yang merong UI. Since na gumagamit tayo ng computer like desktop, laptop, no, may mga application yan. Ganun din sa cellphone, may UI din, user interface, kung saan ay nakiklik natin yung mga bagay like buttons, no, at iba pa. Nakikita natin visually. Ayan. So ito, dito sa ating UI ay mapansin natin na baka iba yung nasa inyo, iba ng version or mas higher version na or luma yung nasa inyo, though yung iba sa atin ay maaring familiar na sa ating VS Code. Ito yung ating latest ngayon as of the moment. No? So kung iba yung itsura nun sa inyo at white, maaring white, o iba yung configuration, is at least nandito yung ating sidebar. Itong ating nasa side, kaya siya tinawag na sidebar, ay sidebar siya, nasa side. Ayan, so pwede mo siyang alisin actually yung nasa sidebar. Later titingnan natin paano siya alisin o hide, no? At ganun din, meron tayong menu dito sa taas, no? Ayan, so medyo maikli na ngayon. Dati ito ay mahaba. Pag full size natin siya, nakikita mo maikli pa rin. Tapos nandito yung search. No? Meron tayong search dito. Same with this, search din. At meron tayong explorer dito. Kung saan ang ating file explorer ay pwede nating ma-open, ma-create, ma-edit yung mga file na nasa loob ng explorer. So, i-demonstrate natin sa next yung paano to gamitin. Ito nasa sidebar. Ang tingnan lang muna natin ngayon is ano yung mga clickable at the moment, no, dito sa sidebar, and then yung ating extension. Ayan, so ano yung mga extensions na kailangan natin at ano yung i-install natin, depende sa gagawin nating code, no? So dito muna tayo sa sidebar. Nandito yung ating explorer. Ayan, kung gusto mo mag-create ng project project folder, ayan, kung ano mang gusto mo ipangalan, nandito yun, dito natin siya ma-open. No, mahirap siya mahirap siya i-explain na walang demonstration, so later i-demonstrate natin. Then ito yung ating search, no, kung saan pwede tayo mag-search ng mga nagawa na natin or mga related doon sa ating ginagawa. Pwede natin i-search siya, no? And then replace. Pwede rin. Then source control. Ito yung ating pwede nating i-pull and i-push, no, sa ating GitHub or Git. No? So yan ang ating source code management. No? So ito ay gagamitin natin sa advanced. Kapag nasa advanced na tayo ng programming or nasa advanced tayo ng development, web development, ay ito ay gagamitin natin. Same time, yung ating run and debug, dito ay pwede tayong mag-run and then debug ng ating code. Ayan. So dito, next naman is yung ating ang binanggit kanina, yung extension. So ito yung mismong UI na kung saan mas pinapadali ng Visual Studio Code ang pagko-code and pagpo-program or pagki-create ng mga text, character, strings, no? At integers na kung saan ay medyo napakarami kong nasabi, pero yun ay part ng programming language, no, at ng ating coding. Ayan, so dito sa may baba ng ating sidebar, nandito yung ating accounts. Kapag click natin, pwede tayong mag-backup sa cloud. Ibig sabihin ng cloud ay pwede mo i-upload, no, yung mga files on a cloud, no, sa isang web hosting o kaya sa cloud hosting. Yan. So yan, no, backup and synced. Then sa pinakababa yung ating ating settings, no. Sa settings natin, nandito makikita natin yung settings, keyboard shortcut.
So, kung na-download natin last time yung ating keyboard shortcut, meron na tayo dito naka-provided na. No? So, hindi mo na kailangan i-open yung PDF na yon, kundi dito mo lang tingnan sa ating settings. Ayan. Snippets, themes, no? Color theme. Later ano natin yung color theme, no? Itatry natin yung color theme. Then, itong mahalaga, no? Check for updates. Kung meron kang updates na nakita, no, nag-update ka, may available na updates, pwede mo siyang i-update. No, kasi ang kagandahan sa Microsoft, well-maintained siya, no? Itong VS Code ay well-maintained. So, ibig sabihin, kung may issues, bugs, fixes mismo sa IDE, dito mismo sa Visual Studio Code, ay inaayos nila yon, no? So, makikita mo yan dyan. Check for updates. No, lalo na sa kanilang website, titingnan mo kung ano yung mga improvements, no, kasi pinapabilis talaga ng Visual Studio Code ang productivity ng bawat developer. So kung you are aspiring to become a developer someday, like software development or full stack web development o web development o ano man, or ikaw ay sa WordPress developer, later on tiyak gagamit ka ng editor. At ito yung isa sa mga dapat nating matutunang editor. Alright? Ayan. So, sige, balik ko lang sa Explorer muna, or i-minimize natin. Mami-minimize mo yung nasa sidebar kapag click mo lang ulit yung icon na yun. No? Dito, ano mo lang, yan. Ganyan lang. Yan. So, dito sa right top part ng ating screen, makikita mo meron dyang mga parang toggle. Mga toggles. So, kapag click mo to, lalabas yung ating nasa sidebar. Ito nasa baba naman. Ito naman ay yung ating terminal. No, ayan. May terminal tayo. And then, sidebar sa kabila, meron din. Ayan. So, meron din tayong mga pwedeng i-customize. No, katulad nito, activity bar. Pwede natin alisin yung ating menu bar sa taas. Ayan. Okay, so pwede natin balik. Activity bar. Wala na yun, nasa left side yung sidebar natin. Activity bar. Ayan. Primary sidebar. Ayan. Secondary sidebar. Ito sa kanan. And then panel. Ating nasa baba. Kung saan ay makikita natin kung meron tayong encounter na problems. Then ano ba ang ating output. Debug console, ibig sabihin ay makikita natin kung saan ma-evaluate natin yung debugging session natin. Then terminal, kung saan pwede tayo mag-type ng commands, no? Then ports, kung tayo ay mag-simulate no, ng port. Ayan, so dito i-close muna natin yung panel. Then status bar, ayan, dito makikita natin kung ano yung ginagawa natin as of the moment, kung meron tayong kinocode, and kung niran natin code, lalabas dito kung merong error. Ayan, kung meron tayong kailangan i-update na mga extensions. Ayan, at kung ano yung mga kulang na extension na dapat natin install para mag-run yung program. Ayan, so isa pa. So yung left naman ay lagay natin sa right. So makikita nyo yung ating sidebar ay nasa right na. Nasa kanan na, no? Ayan, so gawin natin sa left para standard muna tayo. Ayan, part yan ng ng ating pagko-customize ng ating Visual Studio Code. Ayan, so ayan, panel alignment, kung paano naka-align yung ating panel. Okay, meron tayong full screen, then send mode. Try click nga natin send mode. So ibig sabihin ng send mode is makapag-concentrate ka dun sa yung code. Sa code ka lang concentrate. Ayan. So, enough ko ulit. Okay. Ayan. So, isa sa mga dapat nating makitang feature ay yung ating command palette. Ayan. So, pupunta ka lang sa view, command palette, at dito, lahat ng gusto mong i-type, is pwede mong, meron kang gustong i-search, parang search din siya, pero makikita mo yung yung mga customization kung gusto mo.
color theme, yan. Andito na kagad, pwede mo na siyang baguhin. Like, light, Visual Studio, light. Ayan. So, kulay puti siya, ano, medyo masakit sa mata sa akin, ano, sa akin part. Ayan, kung kanina ay, kung yung sa inyo ay white kaagad, no? So, pwede mo siya palitan dito. Sa team lang, yun nga lang, no, so, nasan tayo kanina? Ito, Visual Studio Dark. Ayan. So, ayan. So, later, ituturo ko sa inyo kung paano ko kinostomize yung sa akin, bakit siya naging kulay green. At the moment, ay tingnan muna natin bakit natin kailangan ng IDE kagaya ng Visual Studio Code at bakit Visual Studio Code. Alright? So, dito muna ako titigil. Then, magkita tayo ulit sa sunod na lesson. Bawal pa.